take note lang mga paps, no, kapag nagti-triple booking kayo or hanggang 4 na booking na sabay-sabay, nakakuha tayo ng pooling booking papunta ng Diliman. Kapag 4 na booking tayo, so 2 regular at 2 pooling booking. Meaning, hindi naman siya priority na i-deliver kaagad. So, ano nga ba ang pooling booking? Wala ko po, kakalabas ko lang po. Ito. Tower 1. Sige po. Salamat. Good morning, Lala Move for pick up. Dito nakapasok na po ako sa Ramax. Ayo. Thank you. Opo. Salamat. Alright mga paps, may nakuha tayong isa pang regular na booking. So papunta naman itong Paranaque sa Okada. So pick upin muna natin around 1.4 kilometers away. Sige, baka doon na po. What is up and good morning mga pops? Welcome ulit to Papi Sai Vlog. So, another day, another episode na naman ng ating pagbiyahe ng Lala Move. So, for today's video ay susubukan natin itong pagbiyahe ng triple booking na may pooling. So, ano nga ba ang pooling booking na nakikita natin dito sa Lala Move apps bukod sa mga regular at priority na booking? Ano yung mga advantage, disadvantage nito sa rider at sa mga customer? So, doon muna tayo sa advantage at disadvantage ng booking na to para sa mga customer. So, sa Lala Move app, yung Lala Move apps na para sa mga customer kung saan sila nagbo-book. Pag nag-place sila ng booking, may tatlong option doon na makikita na pagpipilian mo ng pag-book, which is yung priority, regular, at pooling na booking. So, pag nag-place sila ng booking gamit itong pooling, ang advantage nito sa customer is makakalis sila ng babayaran na delivery fee dun sa rider. Kasi mas mababa ito ng bahagya kaysa sa regular at priority na booking. O kaya ang disadvantage naman nito is it takes a little bit longer. Ayun dun sa Lala Move apps. Ibig sabihin, pwede itong malate ng konti or tumagal ng konti, ma-deliver yung booking. Meaning, hindi naman siya priority na i-deliver kaagad. So, pwede siyang kung may kung naka-double book. So, okay lang na malate ito na ma-receive ng customer sa drop. Wag lang din yung sobrang tagal, like ilang hours ng late. So, hindi rin naman okay yun para sa side ng customer. Ngayon, para naman sa rider, ang advantage nito, pag nakuha natin tong pooling booking, is bukod sa regular na booking, pwede tayong kumuha ng pooling booking. Meaning, kung nakadalawa tayong kuha ng regular na ongoing booking, pwede pa tayong kumuha ng pooling booking na pwede natin isabay. Meaning, pwede tayong naka-triple booking dun sa isang way na pupuntahan natin. Hindi lang triple booking, kundi hanggang 4 na booking ang pwede nating pagsabihin hanggat kaya naman natin na maikarga lahat. Makakapag 4 na booking tayo, so 2 regular at 2 pooling booking. So pwede yun. Yun ang advantage sa atin ng pooling booking. Bukod sa naka-double booking tayo ng 2 regular na booking, pagka na-tsempohan mo, pwede kang kumuha ng pooling booking ng 1 or 2 pooling booking. Basta as long as kaya mong i-manage yung deliver na 4 na booking, walang problema dun. Basta wag lang yung sobrang late yung pooling booking natin kasi maaari din na mag-complain yung customer. So ang disadvantage naman nun sa ating mga rider pag nakakuha tayo ng pooling booking is mababa lang yung fare talaga. Bukod sa regular booking na mababa na nga yung rate, mas mababa pa siya ng mga siguro estimated more or less 30 pesos. Yun, sa regular na booking, mas mababa siya ng ganon, more or less 30 pesos. So yun naman ang disadvantage sa atin na mababa yung booking. So maswerte na lang kung ma-tempuan mo yung pooling booking na mabibigyan ka ng tip ng customer. So mas maganda at malaki ang magiging kita mo kapag natapat sa iyo yung mga ganong booking or mga customer.
For example ngayon mga paps, naka-triple booking tayo. So galing tayong Fairview. Doon na tayo pumikap ng tatlong booking natin. Isang regular booking na papunta Makati, isang pooling booking na papunta ring Makati, at isang regular pa na booking na papunta naman Parañaque. So sa rate na yon, sa tatlo na yon, possible na sa isang way pa lang kumita na tayo ng more or less 500 pesos. So malaking bagay na yun, no, sa isang puntahan mo lang. Triple booking ka. Kaya lang, itong isang pooling booking na nakuha natin is through wallet. So, wala akong makakuha doon na cash. Kasi yung mga kinukuha kong credit na booking, hindi ko kino-consider na kasama yun sa magiging income ko. Kasi para sa akin, yung credit booking is para lang doon mapunan yung top up wallet natin. Para hindi tayo maubusan or mag-negative yung ating top up wallet. So ngayon titingnan natin kung magkano magiging income natin kapag nakakatempo tayo ng triple or hanggang 4 na booking. So susubukan natin yan sa biyahe natin ngayong araw. So samahan nyo lang ako mga paps sa ating biyahe for today. So sana okay maging income natin ngayon. So ayun, unang labas natin, naka triple booking tayo. On the way tayo pa Makati. Alright, so let's go! Mga paps, na-drop na natin yung dito sa Makati, yung isang regular tsaka isang booking na credit, ay isang pooling na credit. So nakakuha pa tayo ng itong pang-apat na booking natin papuntang Pasay. 1 kilometers away lang yung pick up. So punta muna natin para pick upin. Go, let's go. Apo, doon na po yung bayad. Sige po. 95. Alright, may tip tayong 5 pesos. Thank you so much. Sige po. Jacqueline nag-book. Sige. Ha? Oo. Salamat. Fountain Foyer. Hello po. Ay, naka-pink? Kayo po yung naka-pink? Okay, sige po. Dahil lang po. Okay na? Oo, ano sa unahan. Dahan lang ako, Pap. Thank you. Salamat, ingat. Opo. Opo. Salamat. Thank you po. Sige. Opo. Doon na po yung payment. Dito na. Okay, sige. Salamat po. Wala ng pooling, larga tayo. Punta muna tayong Makati. Mag-along the way na lang tayo. Baka doon may makuha tayong pooling na booking. Alright, larga tayo. Wala tayong makuha ng pooling na booking. Alright mga paps, habang inaantay natin yung customer dito sa drop-off natin sa Makati, nakakuha tayo ng pooling booking papunta ng Diliman. So, pipick upin muna natin to after natin maibigay itong document. Ma'am Sheila? Okay. Thank you, thank you. Alright, habang inaantay natin dito sa pick up, nakakuha tayo ulit ng regular booking papunta rin Diliman. Goods na goods, isang location pupuntahan natin. Pero dadaan muna tayo ng BGC dahil yung isang regular booking natin is BGC. Tapos kuha tayo ulit doon na isang regular booking. Alright. PSA, lahat to? Okay, okay. Thank you. So yun mga paps, nakuha na natin yung item. Ito, binayaran na rin. 135. Sakto lang, wala tayong tip. 135. So nakuha na natin yung dalawang Diliman. So proceed muna tayo dun sa Taguig. Alright, larga na ulit tayo. Hapon na, alas 3 pasado na. Okay, after natin ma-drop, nakakuha tayo ng next booking pa. So, papunta itong Greater Lagro. Pipick upin natin, nasa 3 kilometers away. Medyo malayo-layo ng konti. Kinuha ko na kasi along the way din eh. Pauwi tayo ng Quezon City. Salamat. Doon na po. Okay.
Alright, na-pick up na natin. So, triple booking pa rin tayo. Tama na tayo ng Diliman. I-drop natin yung dalawang booking natin doon. So, larga na ulit tayo. Let's go, let's go! Ayan po. Okay na. Thank you po. Salamat. 34B, Nakia, Jamie, Teachis. Okay. Doon na po. Alright mga paps, inabot na tayo ng gabi. So na-pick up ko na rin yung kasabay pa natin na booking papuntang Lagro. So ang dala natin, dalawang Lagro. So i-drop muna natin to. Tapos let's see kung magkano ang kinita natin sa biyahe ngayong araw. Grabe, inabot tayo ng gabi. Sobrang traffic malala eh. Yun talaga yung nakakaubos ng oras. Ayan, ito po. Thank you po. Thank you. Alright, tip tayo 4 pesos. Drop na natin isa para makauwi na tayo. Wala nang babayaran. Ay, hindi pa po binayaran eh. Okay na. 142. 142 po. Babayaran. Opo. May ano po kayo? 2 pesos? 142, diba? Opo. Thank you. Okay, salamat po. Alright, so yun mga paps, na-drop na natin yung ating last booking. So ang total ng booking na nakuha natin ngayong araw mga paps is nasa 10 bookings. Ang isa doon is through wallet or credit. Then yung the rest booking na scam is puro cash. So bali naging gross income natin sa Lalamove apps is nasa 1,000 plus. So sa 1,000 plus na yun is ibabawas pa natin syempre yung magagastos natin sa gas. So bali magpapagas tayo siguro. So 150 pesos na ulit kasi nagamit ko rin yung motor ng ilang araw eh. So ipopost ko na lang dyan kung magkano yung naging income natin o natira na or natira dun sa income natin. So ayun, paglabas natin kanina is alas 9:30. So ngayon pa uwi na tayo, nasa 6:30 na ng gabi. Bali naka 10 booking tayo, kasama na yung mga pooling na booking. So yun, yung paglabas natin kanina is naka triple booking tayo from Fairview, going to South. Diyan muna natin. So yun, after nung pabalik tayo pa QC, nakakuha tayo ng mga booking na along the way. Tapos ang kagandahan pa nun is nakakuha tayo, nakakachempo tayo ng pooling. So nakakapag triple booking pa rin tayo pa uwi. Kaya yun, bali naka 10 booking tayo. So take note lang mga paps, no, kapag nagti-triple booking kayo or hanggang 4 na booking na sabay-sabay. So make sure na nakapokus kayo sa mga bookings at sa items. Pati na rin syempre sa payment kasi para maiwasan yung pagkakapalit-palit ng mga items pagdating sa drop off. Kasi sa dami ng dala mong booking hindi maiwasan yun na malilito ka kung alin yung sa customer na ganito sa ganitong location, kung ano yung item niya. So kailangan focus ka talaga sa booking saka dun sa mga item na natatanggap mo, kung kanino yon o ilang piraso, para maiwasan na magkamali, no? So focus lang talaga pagka nagti-triple booking ka or hanggang 4 na booking. Pati na rin sa payment. So minsan kasi sa booking is binabayaran na nila yung delivery fee dun sa pick up pa lang, or minsan naman hindi pa binabayaran doon sa pick up location. Pagdating mo ng drop off, minsan sasabihin ng customer, bayad na po, no? Sasabihin sa'yo, binayaran na. So kailangan na matandain din kayo pagdating doon sa mga ganong nare-receive nyo na yung payment or hindi pa. Kasi pag ganon, lugi na kayo pagka hindi nyo naalala na hindi pa pala nabayaran. Nangyayari yan minsan. Sa dami rin ng booking na sabay-sabay mong kinuha, nakakalito rin kung ano yung mga bayad na o hindi pa. So, pwede rin naman mangyari na binayaran sa pick-up location, tapos pagdating ng drop-off is babayaran pa ulit ng customer na hindi sila nakapag-coordinate kung sino magbabayad ng delivery fee. Minsan nagdodoble ng bayad. So pag ganon mga paps, be honest na lang, no? Sabihin na lang natin na nabayaran na para hindi na magdodoble din yung bayad nila.
So yun mga paps, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong ang ating video for today about sa pooling booking, sa pagkuha ng triple booking hanggang 4 na booking. So kung nagustuhan mo ang video natin for today, please give us a thumbs up, like, share, and subscribe po. Maraming salamat po dun sa mga nag-subscribe sa ating channel in the past few weeks. Malaking tulong po yun para ganahan tayo na magpatuloy sa paggawa ng video, mga video tutorial, yung biyahe natin kay Lalamove, mga long rides. So maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa ating channel. So yan, ganito na lang muna mga paps. So maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. So kita-kits po sa ating next vlog. Alright, ingat po tayong lahat. Ride safe. Alright, bye-bye. Peace out.